Hindi na nagbigay pa ng pahayag si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa desisyon ng House Justice Committee na ibasura ang dalawang impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mambabatas, wala siyang moral authority para magsalita kaugnay sa issue. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Nagdesisyon na ang House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kapwa walang nakitang sustansya o substance ang mga mambabatas. Ayon sa kanyang anak na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, mas mainam umanong hindi siya magsalita dahil sa kanyang relasyon sa Pangulo. As I said in my previous statement, I am not the right party or I have no moral authority to be discussing anything to do with the impeachment of the President given my familiar relation with him. Dagdag pa niya, mas nararapat umanong ipaubaya ito sa House Justice Committee at sa iba pang miyembro ng Kamara. Let's leave it up to the wisdom of the Justice Committee and the other members of the House. Matatandaang noong nakaraang buwan pa lang ay sinabi na rin ng nakababatang Marcos na hindi siya makikilahok sa deliberasyon upang mapanatili ang integridad ng House proceedings. Samantala, ipinaliwanag ng House Justice Panel kung bakit ibinasura ang dalawang reklamo. It is the decision of the majority of the members of the Justice Committee that the standard of sufficiency in substance was not met. We cannot accept mere conclusions that there, such as corruption or that he received so much money when these are based on not authenticated or not attested videos. Ang unang reklamo ay inihain ng isang abogado at inakusahan ng Pangulo ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution, kaugnay ng umano'y papel nito sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pati na rin ang iba pang paratang. Habang ang ikalawang reklamo naman ay mula sa Makabayan Block, kaugnay umano ng issue sa infrastructure allocations at mga alegasyong ghost at overpriced flood control projects. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.